At dahil lagi tong dinudulit-dulit ng mister ko ay magluluto tayo ng biryani for today's video. Nabili ko nga pala ito sa TikTok shop at may kasama na itong herbs at saka spices. Meron na rin pala itong kasamang instruction kung paano lutuin, pero syempre lulutuin natin ito sa paraang alam natin. Bali hinugasan ko pala tong basmati rice ng maraming beses hanggang sa luminaw yung kanyang tubig. Tapos takpan at ibabad ng 30 minutes. Sa kabilang bangir na bowl ay mamarinade natin yung 1 kilong nokma sa mga herbs at saka spices. First time ko nga pala itong lulutuin, kaya nagtanong ako sa aking ina kung ano yung mga ingredients na idadagdag dito. Sa kanya kasi namin natikman yung ganitong klaseng luto, kaya mayat maya ay lagi nang rene-request ng mister ko. At dyan nga ay naglagay ako ng 1 pirasong yogurt na mango flavor. Mas maigi sana kung plain na yogurt yung gagamitin, kaso gawa ng wala namang makita sabi ko okay na to. Sa isang medium size na palayok ay nagpainit lang ako ng tubig. Akin na ring inilagay yung mga pampabangong dahon ng laurel, cinnamon, buo-buong paminta, tsaka star anise. Tapos nung medyo kumukubot-kubot na yung tubig ay linagay ko na rin yung binabad natin kaninang basmati rice. Sa kabilang bangir ay nagpakulo lang ako ng tubig para sa kamatis para mas madali itong balatan mamaya. Wag nyo palang papakuluan itong basmati rice natin at dapat half cook lang ito dahil mamaya ay iluluto pa natin ito. Pagkatapos nga ng mga ilang segundo ay agad ko nang tinapon yung kanyang tubig at baka ma-overcook pa ito. Sa isang makintab na kaserola nga ay agad ko nang ginisa itong maraming sibuyas. Bale sunugin lang natin to ng konti dahil ipantatoppings natin to mamaya. Kapag nga ganyan na yung kulay ay itaktak ng sandok at hanguin na ito. Sa kaparehong kaserola nga ay dito ulit tayo magluluto. This time butter na yung panggigisa natin. Tapos taktak ulit ng sandok at saka ilagay na yung mga sibuyas at bawang. Gisahin lang natin to hanggang lumabas yung kanilang mga kaluluwa. Kapag nga naaamoy mo na yung aroma nito ay ilagay mo na yung siling green. Pagkatapos sinunod ko na rin tong kamatis na hinubaran ko kanina at dinurog-durog. At syempre dahil advice rin ng ina ko na lagyan daw ito ng tomato sauce, etong at linagyan ko ng 2 kutsara para daw mas masarap. Pagkatapos imekos-mekos lang natin ito at itaktak ulit ang sandok. Kapag nga ganyan na kumukubot-kubot na ay pwede na nating ilagay yung mga manok na minarinade natin kanina. Naglagay nga pala ako ng kalahating kutsarang asin para magkaroon ng lasa. Tapos takpan at pakuluan hanggang sa lumambot ang mga nokma. Kapag nga ganyan na nagmamantika na siya, i-sign na yan na malambot na yung mga nokma. Kaya patayin na natin ang apoy at iahon na ang mga ito sa kahirapan. Habang hinahangop ko nga ito ay nananapak yung mga pinagalo-halong ingredients sa aking ilong. Lasap na lasap mo talaga yung pagkaanghang ng pagkain na ito. Para lang siyang mas pinalevel up na chicken curry na mas pinasarap pa. Naalala ko nga dati nung nag-aaral pa ako ng college. Kapag dumadaan ako sa kainan ng mga Indiano ay naiinis ako sa amoy nito. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap yung mga kinakain nila. Pero dapat twice naman ka lang kumain ng ganitong pagkain. Kasi baka kapag inaaraw-araw mo ay mag-amoy Indiano ka na rin, day. Charot lang. Eto nga ilinagay ko na pala itong basmati rice natin kanina. Ganyan yung ginawa ko para siguradong lahat ay malalagyan ng sarsa. Marahil yung iba dyan ay napapatanong ba't pa kasi hindi linuto ng bahagya yung rice. Para ihahalo na lang sana yung sarsa at chicken. Huwag kang mag-alala dahil naisip ko na rin yan. Wala lang dahil gusto ko lang kasing pahirapan yung sarili ko. Charetle. Dito nga sa pinakatuktok ng Mount Everest ay ilagay na natin yung mga toppings niya. Linagay ko na yung onion, tapos 1 pirasong cinnamon, 5 siling green at saka butter ulit. Tapos lutuin lang ulit sa napakahinang apoy na mga 5 minutes. Basta tansyahin nyo na lang, matanda na kayo, kaya nyo na yan. Pagkatapos nga ng 1 taong paghihintay ay sa wakas ay naluto na itong biryani rice natin. Syempre bago tayo kakain ay ipi-plating muna natin yan tapos pitsu-pitsuran. Dito nga ay natutuwa ako dahil makikita mo sa kanyang rice na inabsorb niya talaga lahat ng mga ingredients. Ito yung rason kung bakit ganun yung procedure na ginawa natin kanina. Pagdating naman dito sa kanyang chicken ay sadyang napakalambot at napaka-juicy nito. Ito yung literal na nanunod sa sarap dahil sa mga herbs at saka spices na linagay natin dito. Heto nga't pati nagda-diet kong mister ay naparami na rin ng kain. Ano, craving satisfied na ba tayo dyan, sir? Ay sos, pasintabi po sa aking muka. Umay kayon, tamangan taypay, karuba. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin, ito palang basmati rice ay half kilo lang siya. At kasya sa 3 hanggang 5 katao lang. Kung gusto mong bumili, lalagay ko yung link sa comment section. Yan muna sa ngayon. Bye-bye!